May choking na pakiramdam. Sa'yo ba to? Nasaan ka? Na mayroong isang bata na aksidente or namatay, pero para sa akin kasi merong kakaiba dun sa pangyayari. Hanapin natin yung may upuan. Markings. Wala namang mukhang may upuan. Pero may nakita ako na parang merong sink. Habang in-inspect ko yung lugar, bigla na naman merong dumaan na figure at parang dito siya pupunta. Dahil naikot na po namin halos lahat ng room dito. No? And honestly speaking, pasensya na po pero I would say na hindi po ganun katulad ng mga sinasabi nila na sobrang creepy, sobrang nakakatakot. Hindi po, wala pong ganun. No? Una-una, walang sensing nung tinatawag na parang morgue or may mga bata na umiiyak dahil because of abortion. Walang ganun. Kasi kapag meron pong ganun, actually, kung tungkol sa mga bata na entities po yan, since wala naman silang alam gawin o sabihin, kundi yung umiyak lang, constant po yan, tuloy-tuloy, hindi yan titigil. So, kahit isa po sa amin, siguradong may makakarinig. And I suppose walang nakarinig sa inyo, kahit sa inyo. Ikaw, sir, meron pa narinig? Ikaw, sir, wala. So, sir, wala rin. Wala. Ako po, definitely wala. At although nandito kami ngayon para mag-establish ng communication, hindi po ito para dun sa mga sinasabi nila na namatay dito or dahil meron pong recent episode ang nangyari dito sa area na mayroon talagang namatay. And this is according to the locals and dun sa mga barangay officials. And siya po yung nagdadala nitong Skyflakes. So the reason bakit nandito yung Skyflakes na nasa ibaba kanina is inaalay daw po ito dun sa tinatawag niyang kaibigan. And ang gusto ko pong ma-establish dito sa gagawin natin EVP or yung Electronic Voice Phenomena sa paggamit natin itong ating SB7 Spirit Box together with this mini portal. Okay. Una, ano yung function? Baka sasabihin nyo na naman, ay ano na naman yung gadgets ni Sir Ed. So, nakakakita na, nakakarinig na, bakit may ganyan pa? Hindi para sa akin to, para sa inyo to. Tandaan nyo po, anumang gadgets na ginagamit namin ay hindi para sa amin, kundi para sa inyo. Dahil ayaw namin na dumating sa punto na iisipin nyo na mukha kaming tangan na para kami nagpapantomime. Turo dito, turo doon. Nandun siya, nakatayo siya doon, nandun siya, nandyan siya. Nagsalita siya dyan, ganito, ganyan. Pero wala tayong proof. So let's combine science with mysticism. And after all, the end point of science is always paranormal. So yun po yun. And so hindi po kami nagmamagaling, hindi ako nagmamagaling. Ito lang po yung way na alam ko para kahit papaano ay makapagbigay ng guidance or ma-enlighten ko po yung mga tao na nagbabalak na sumunod doon sa mga ginagawa namin. And sana po, reminders lang, gawin natin ito with passion. Hindi for the views, with passion. Kasi ang pag-aaral po sa mundo ng mahika, ng mistisismo, ay hindi laro-laro at hindi lang para ikaw ay kumita. So tandaan natin, palaging mayroong kakaiba na nangyayari na hindi na ipapaliwanag at yun yung role natin. Okay? So much for chit-chats. So nandito na tayo ngayon. Kaya ang trabaho nitong mini portal is salain yung noise. So parang ito ay nag-noise reduct
So kung mapapansin nyo, kapag inalis natin to, yung connection, maririnig nyo is like this. Ito. So open natin siya. Yan. So kapag nag-sweep rate ako, at naka-volume yan, sorry. Yan. Puro ganyan yung maririnig nyo. Maririnig natin. At ito yung palagi yung pinupuna doon sa mga vlog namin na bakit ang ingay sir nung wala kami maintindihan. So ito po yun. Para ma-reduce o mawala itong noise na to, gagamitin natin to. Okay. So pag pinalit natin to dito, malilesen na. So, napansin nyo, ganun lang siya. Hindi na siya yung mabilis. Although, yan ay pure frequency, kaya lang, wala na yung masyadong static noise. Okay? Let's start with the proper ritual. Sa puntong ito'y binubuksan ko ang lagusan upang makadaupang palad ang sinuman o anumang espiritu na rin sa paligid. Bigyan niyo ang aking panawagan. Bigyan niyo ang aking panawagan. Dahil bisita na tayo. Okay. Maliban sa amin na narilito ngayon, mayroon pa ba kaming kasama? Ulitin ko, maliban sa amin na naririto ngayon, kaibigan, ikaw, kung sino man ang tumatanggap ng alay, nais kitang makausap, nais kitang makilala. Dinggin mo ang aking panawagan. Hello? Nadidig niyo? Hello? Okay. So, for confirmation, ikaw ba ang tumatanggap ng alay na biskwit na naririto ngayon? Mahawakan ko, sa'yo ba to?
Sa iyo ba to? Sagutin mo ako. Sagutin mo ako. Sa iyo to? Naguso na yung bukas ngayon. Sino man nais makapag-usap, ay aking inaanyayahan. Ilan kayong naririto ngayon? Ilan kayo na naririto ngayon sa aming harapan? Ilan kayo na naririto ngayon? Sabihin mo sa akin, ilan kayong narito ngayon? Kung may gusto kayong sabihin sa amin, sabihin nyo na. Sagutin nyo muna ang aking tanong, ilan kayo na nandito ngayon? What? Ha? Tatlo. Ano? Tatlo. Tatlo? So, ikaw ba yung kaibigan ng batang nagdadala ng biskuit na to? Ikaw ba ang kaibigan ng batang nagdadala ng biskuit na to? Sagutin mo ako. Huwag kang umalis. Sagutin mo ako. Ikaw ba? Sa'yo ba? Para sa'yo ba to? Biskuit na to? Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Pwede mo bang sabihin sa akin ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Gamitin mo to. Dito ka magsalita. Ano ang pangalan mo? Ngayon, kung dahil kinuha nyo na yung kaibigan nyo na nagbibigay sa inyo nito, pwede ko ba siyang makausap? Pwede ba kitang makausap? Bukas. Gusto mo na bang umuwi sa bahay nyo? Gusto mo bang umuwi sa inyo? Jasper, gusto mo umuwi sa bahay nyo?
Jasper, gusto mo na bang umuwi sa bahay niyo? Sumagot ka. Reset natin. Reset natin yung communication. May sumasagot naman pero hindi siya ganun ka-strong. Pwede ba ano? Pwede ba ano lang mga ano lang. Mag-off lang sa'yo saglit. Saglit lang ng ilaw. Mag-off lang muna ng ilaw. Saglit lang. Oh. Saglit lang, saglit. Kaya Mag-off lang. Off lang muna. I-switch lang yan. Mag-off lang muna. Buka ako sa top. Yung antenna kaya sa spirit box ano yung range? Ito yung ano ito yung problem with this equipment sa mga ganito. Yung akala ng iba, pag gumamit ka nito, agad-agad makaka-connect ka na. Instant. So imagine niyo po na ang pakikipag-usap ng isang entities coming from other dimensions ay hindi ganun kadali. Na para kang nakikipag-chismisan sa tindahan. Hindi po ganun. So ito po, sasalain nila at pipiliin nila yung angkop na frequency para sa kanila.
Kumbaga sa kuryente, kailangan i-match yung voltage. So kung mahina sila, kailangan yung mahinang frequency din ang mahanap nila o yung low vibration frequency para ma-match sa kanila at mailabas nila yung gusto nilang sabihin. So yun po yung function itong EVP session. Okay, so hindi porket wala kang nakausap is ibig sabihin ay walang silbi yung spirit communication o walang silbi yung gamit. Merong pagkakataon na very strong sila, meron namang pagkakataon na weak sila. So parang sa antenna reception lang ng TV. May time na malinaw yung TV mo kasi maayos yung sagap. At may time na malabo kasi malabo yung sagap niya. So ganoon. So subukan po ulit natin mag-establish ng communication. So bilang tayo mga naririto ngayon, hanapin lang po natin yung katahimikan sa sarili natin for a while. And then, mag-establish tayo ng communication. Huli, magandang gabi po sa inyo. Lalo-lalo na sa mga espiritu na nananahan sa lugar na ito. Nakabukas ang lagusan upang kayo nakapagtala kayo sa amin. Nais ko kayong makausap. Kung mayroon man po ang espiritu sa paligid ngayon. Dahil yung kanina nagsialis sila. Kung meron man pong naririto ngayon, gamitin niyo po ang bagay na ito para makipag-usap sa amin. Someone is crossing. May lalaki na medyo hindi pa katandaan, narito siya ngayon. Sino po ang kilala nyo sa amin na narito ngayon? Sino ang kakilala mo sa amin na nandito ngayon? Pwede mo bang sabihin yung pangalan? Sino sa amin ang kilala mo? Pagkakarinig ko, Clint eh. Clint. Sabi. Clint. Kung si Clint po yung kilala nyo, ano nyo siya? Pamangkin? Clint, parang. Ano yung narinig mo? Clint ang narinig ko ulit. Yung second is pamangkin. Ulitin ko po, totoo po ba, tama po ba na pamangkin nyo si Clint? Pamangkin nyo si Clint? Totoo po ba?
Sir, someone na mga ang age is 40s and above. Medyo manipis yun dito. Nipiti ko yun. May pitigay yung sa likod mo sa red. Sir. Medyo manipis, sir, yun dito niya. Wala sa likod mo. Okay? Sige, describe mo sa akin. Pakita mo sa akin. Nagsasalamin. Ulitin ko, kamag-anak mo ba si Clint? Ayun lang yan. Hindi mo kayang gamitin to. So ito yung gamitin mo. Kamag-anak mo ba si Clint? Yes or no? Kung yes, blink mo yung EMF Ang gamit siya energy ko. hanggang kulay orange. Didiring si Sir Shaman. Oh, wala, umaalis eh. Ito sa likod. Anong pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Ano? Tama ba yung pagkakadinig ko? Ano po yung pangalan niyo? Pakiulit. Clint eh. Puro inuulit niya yung salitang Clint. Oo nga eh. Clint. Nandito ka kasi nung alis sir. Oo, after. Clint. Kamag-anak mo ba si Clint? Yes or no? Kamag-anak mo ba siya? Kilala mo ba siya? Yes, sir. Hindi po. O sino ka? Pero babae yun eh. Bumoses ng babae. Hindi po. Sino ka? Ikaw, yung nagsabi ng hindi po. Okay. O open natin yung portal, lagusan. Buksan natin. Open po ito para sa lahat ng gusto makapag-usap ngayon. Sobrang kinabahan ako kasi first time mangyari yun eh. Na sa akin talaga yung bato nung spirit box. Kasi usually pag tinatanong ko sa spirit box, may sagot sila sa mga tinatanong ko dun sa place. Pero this time, kakaiba siya kasi pangalan ko yung binabanggit niya. Tapos hindi lang isa, kundi maraming beses. So yun yung medyo kinabahan ako lalo. Pero hindi naman sa ano kasi nandiyan naman si Sir Ed. Alam ko na hindi naman niya ako papabayaan. Kaya yun, medyo naging ano ako dun. Sino man po na may gustong sabihin, pwede po kayo magsalita ngayon.
May tumatawid. Babae. Medyo mataba. May kilala ka ba sa mga naririto ngayon? Ayaw, ang hirap pakipag-communicate. Nahirapan sila. Nahirapan makapag-communicate. Pero ito kanina, wala eh. Something, kasi Merong ano eh, may nagtatry. Ang init sa part na to. Gusto ko lang kuhanin yung atensyon. Kung sino man yung inaalaya ng biskuit na to. Lumapit ka rito at makipag-usap ka sa amin. Lumapit ka ngayon dito at makipag-usap sa amin. Sa'yo ba to? Sabihin mo, sa'yo ba to? oo. Diba? Oo. O ngayon, pwede ko bang malaman, ikaw ba ang may kagagawan nung pagkamatay ng bata sa lugar na to? Ikaw ba ang may kagagawan? Sagutin mo ako. Ikaw ba? Sige. Ah. Ikaw ba yung may kagagawan? Sagutin mo ako. Uulitin ko yung tanong, ikaw ba ang tumulak o may kagagawan ng pagkamatay ng batang naririto? Yung namatay sa lugar na to, ikaw ba? Babae yan. Babae. Pero babae. Anong pangalan mo? Ikaw, yung binibigyan niyo nito, anong pangalan mo? Babae ako. Oo nga, babae ka. Anong pangalan mo? May pangalan ka ba? Anong pangalan mo? Sagutin mo ako, may pangalan ka. Anong pangalan mo? Sumagot ka na. Ana yata. Ana. 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 Ana or Alana. Parang ganun. Ako parang tanong ko, Ana. Ana. Tama ba? Ikaw si Ana? Ana. Sagot. Sagutin mo ako, Ana. Ikaw ba si Ana? Sino si Justin? Justin? Si Justin? Sabi niya si Justin. Pangalan mo yun, di ba? Kanina pa naman ni-mention yung bata sa akin. Justin. Sino si Justin? Ikaw? Okay, Justin ako yun. Sino si Justin? Wala, parang kinukonfirm nito. Nagre-react yung ear natin.
Justin? Sino Justin? Sino si Justin? Oo, oh, yung energy ko ah. Di ba name ng bata yun na nag... Yung bata kasi kanina, yun yung laging sinasabi din sa akin. Justin ba ang tawag mo doon sa kaibigan mo? Oh, yung mention na sa taga-barangay, di ba, Justin? Justin ba ang pangalan ng kaibigan mo? Ana, sumagot ka. Justin ba ang pangalan ng kaibigan mo? Oo. Oo. Ikaw ba ang may kagagawan ng pagkamatay ni Justin? Sumagot ka, sagutin mo ako. Ikaw ba ang may kagagawa ng pagkamatay ni Justin? Tandaan mo, yung alay niyo sa'yo, kinakain ko. Ibig sabihin, konektado tayo. Ikaw ba ang may kagagawan ng pagkamatay nung sinasabi mong Justin? Sagot. Anong pagkakasama? Oo. Oo nga eh. Oo nga eh. Hindi mo ako nagre-react, kino-confirm na ito. May gusto ka bang sabihin sa amin, anak? May gusto ka bang sabihin? Tandaan natin, pumapasok siya within the gap eh. Dapat yung similar na voice. Taga saan ka? Taga saan ka ba, Ana? Taga saan ka? Dito. Dito. Lalim. Dito mismo. Dito mismo. Sinisilip ko siya. Oo. Diba? Ayun, bata na yan. Anong barangay? Alam mo ba? Yan, nagkaano na naman. Anong barangay? Alam mo ba kung anong barangay? Confirm na lang. Yan. Oo. So, anong barangay? Nakikita mo ba yung response na? Ayan. Nagkalo siya. Pwede ba natin dito siya ilagay? Dito pa. Dito siya. Ito. Baka madikit Ilayo yung mo ano eh. kasi para. May sinisilip sa bahay niya, sir. Oo. Parang may nag-oo dyan sa... Halika dito. Lumapit ka, halika dito. Huwag ka sumilip dyan. Halika dito. Uubusin ko tong biskwit mo. Lumapit ka dito. Taga saan ka? Anong barangay? Bibigyan kita ng pagkakataon, magsalita ka lang, ano ang gusto mong sabihin.
Ano? Ano yung gusto mong sabihin? Narinig niyo yun? Parang may batang bulol. Ano ang gusto mong sabihin? Naubusan sila ng ano, ng energy. Mama? Ano daw? Mama? Mama. Ang pumapasok na bata. Yun, oh. Consistent yung boses niya. Yung isa. Oo, yun. Susilip ko sa bahay mo. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ilan taon ka na? Hmm, 14. 14. 14. Ikaw ba yung nasa banyo? Ikaw ba yung sumisilip sa loob ng banyo? Saan bata? Pero parang may problema dito sa ano. Ikaw ba yung nandyan sa banyo ngayon? Ikaw ba yung nasa banyo na sumisilip ngayon? Kilala mo ba to? Kilala mo siya? Kilala mo ba siya? Kilala mo ba ako? Anong pangalan niya? Anong pangalan niya? Parang isang sentence yun ah. Just link me. Just Clint. Isang sentence yun eh. Ilang tapos yung pinalbugan na frequency. Hindi ko... Kilala mo ko? Opo. Bait ah. Siya, kilala mo ba siya? Ako, kilala mo ako? Opo din. Opo din, pero Galing na ako lalaki. dito, di ba? Nakita mo na ba siya dati dito? Opo. Opo. Gumadun eh. Galing na tayo dito. Siya, kilala mo ba siya? To? Nakita mo na rin ba siya dati dito? Kilala mo ba to? Kilala mo ba siya?
Saan mo siya nakita? Tagal na sumagot, wala uubusan siya ng lakas eh. Nalanig mo. Hindi ko ma-confirm pero ano siya eh, nagsasalita. Sakit ah. May nagpe-penetrate na mas malakas. Sakit. Reset natin. Reset natin para pumasok yung isang sweep reverse tayo. Help. Bakit mo naghihingi ng help? Yan. Sino ka? Bakit ka lang hihingi ng tulong? Okay. Meron po akong i-attempt, no? Since at this point in time, nakabukas yung lagusan. Ikaw, sir, may gusto ka bang... Meron siya. Okay. So, banggitin mo lang ng 3 beses yung pangalan. Tandaan mo, ikaw lang nakakaalam kung anong connection mo sa kanya. At yung sasabihin mo, lahat ng tatanong mo sa kanya, ikaw lang din ang nakakaalam mo. Tatanong lang ako sa isipan mo, sir. No? Lalaki yung nagsalita, sir. May nagsalitang lalaki. Malaki yung boses. Ano tumigil? Sino ba natidetect mo dyan? Ha? May narinig ka, sir? Oo. Yung boto, means, oo. Ito, wala. Sino yung nakakaramdam ng ano? Mapakla yung nasa bibig. Sa muna, sir, ah. May bisita tayong iba.
Biglang naging ano yung Iba yung ano natin. panlasa ko eh. Kung kanina pa ako nagpapagod eh. Pero ano, may bisita tayo na hindi tao. Tama dyan. Okay. Time check quiz. Anong oras? Wala na. Okay. Boros na. Ito natin nalaman. Naunay fatty, it Kung will malapit get na spiritus. Naunay fatty, it will get spiritus. Record ako eh. Ha? 10 to 3. 10 to 3? Kaya. Ang aga. Kala ko ano na, mga tipong alas. Yun na kasi yung ano, level sa 250. Oo, Kaya- brain na brain. Same. Doon pa na tuloy. Ha? 230 pa lang ba? 2:30? April. 2:30. Paramdam mo yung presensya mo. Sige. Paramdam mo yung presensya mo dito. Naman siya, bisita natin kanina. Wala Sige, na. ilagay mo lang ko siya mo siya. Ilagay mo lang siya. Iba to eh. Hindi to tao. Bilib ako kanina. Hindi siya Tapos tao. layo ako eh. Kaya mo lang siya dyan. Hindi siya tao. Yan. Quiz mo, layo ka. Yan. Diyan lang. Sige. May bisita. Kung gaano ka kalakas, Sa sige. May na-attract sa ginagawa natin. Okay. Binuksan ko yung lagusan pero hindi para sa inyo. Ano gusto mong iparating? May gusto kang sabihin? Kung meron, sige, ipitik mo hanggang doon sa pula. Oo. Yes. Anong gusto mong ipaalam? Hanggang sa pula. Pakita mo yung lakas mo hanggang sa pula. Ipitik mo hanggang sa pula. Hanggang sa kulay pula. Hindi ko kailangan yung orange, yung pula. Ang kailangan kong pailawin mo. Oh. Di ba? Naghahamon ka ba? Gagalit. Hinahamon mo ba ako? Gagalit. Hinahamon mo ako? Ha? Sige, ipitik mo yan. Isagad mo. Kung hinahamon mo ako. Hindi kita tinatawag. Ikaw ang pumasok dito. Sige. Isagad mo. Ipitik mo yan. Bilang sagot. Kung hinahamon mo ako. Kung hinahamon mo ako, isagad mo yan. Kung hindi, tigilan mo. Umalis ka dito. Kilala mo ako? Sagot. Kilala mo ako? Sige. Uulitin ko yung tanong. Ikaw yung dumayo dito, hindi ka tinawag. Kung hinahamon mo ako, isagad mo yan. Pailawin mo ng sagad. Hanggang dulo. Oo, hindi. Okay. So, maliwanag ha? Maliwanag yung sagot mo. Okay? Gagalit.
Sige. Ano? Ano? Bibitaw, hindi. Umalis ka na. Ngayon din, umalis ka na. Umalis ka na. Pagay akong tubig. May tubig tayo. Kahit konti. Tubig. Wala na. Wala na. Hindi, wala nang gigil. Mahusay ito. Kaya pala biglang nag-iba yung lasa ko. May bisita. Tahimik na. Ano galing sa, ano yan? Sa labas? Oo, galing sa labas. Oops. Na ano siya, na-attract siya. Elemental yun sa ano. Elemental yan. Ganyan talaga yan, manunubok at manunubok. So hindi siya, ano sir, hindi siya spirit lang. Elemento siya, sir. Elemento. Oo. Wala na. Huwag ka nang magpapansin. Alam mo, hindi mo ako kaya. Tigilan mo na. Alam mo yan. Huwag ka nang magpapansin dyan. Kasi pag pinansin kita, mamaya hahanapin talaga kita. Okay. So, meron kasi na-attract So, na elemento galing sa... Somehow ito po yung yung danger nung ginagawa natin. No. May mga pagkakataon na isa sa dahilan kung bakit minsan sa mga nagaganito po is merong biglang napoposes is yung hindi nyo naramdaman kung sino yung dumadating sa paligid. Tapos magugulat na lang kayo kasi nasa tabi nyo na or may kasama tayo na weak at that moment, bigla na lang siyang sasanib. So yun lang naman yung risk at danger ng ginagawa natin. Pero more than that, una-una, hindi naman kasi siya invited. So yun yung reason kung bakit ako nagagalit. Kasi lumalabas, siya yung gate crusher, hindi naman tayo. Dahil tayo, habang naririto tayo, nagkaroon naman tayo ng permiso doon sa mga nandito. And yun, since nagbukas ako ng lagusan, so may mga nakausap tayo, kaso mayroong gustong makisali. Which is, hindi natin pwedeng i-allow dahil hindi yun yung agenda eh. Hindi porket may dumating ay i-entertain natin. So, medyo risky yung ganitong mabagay.
So yun po. Kaya para po doon sa mga ginagawa ito na parang laro, think twice kasi you'll never know kung ano yung ma-encounter ninyo. Always. Okay? So, again, narito po kami. Ako po si Ed Kaluwag. Kasama ko po ngayon dito sina Sir Bungo TV, si Sir Just Clean, at si Sir Shaman Tope. So, yun po. Medyo supposed to be meron pa akong gagawin. May gagawin pa sana kami ni Sir Clean. Kaya lang, at this very moment, hindi ko na po yun itutuloy kasi ayoko nang mag-take ng risk dahil meron tayong mga ibang visitors, which is mga elementals po sila. Sila yung mga elemento dito sa paligid at this time, kiniklaim na nila yung territory. So, ito pala yung oras nila na pumupunta sila dito. Aside dahil na-attract sila doon sa ginagawa natin, nakita nila yung mga liwanag at saka yung nakabukas na lagusan. So, yun. Yung sa sa investigation namin gamit yung spirit box, nung una medyo hindi ko siya naririnig, pero habang tumatagal, mas nagiging klaro yung mga sagot. Kaya doon ako medyo na goosebumps lalo kasi yung mga sagot talaga is tugma doon sa mga tanong din namin. And which is, na-conclude namin na meron talagang mga nagpaparamdam dito sa inopen na portal ni Sir Ed Kaluwag po. First time na mangyari sa akin yun nung yung EMF, si Sir Ed habang habang nag-i-investigate kami, nagtatanong kami doon sa portal, bigla na lang umiba yung feeling ni Sir Ed, tapos biglang nagwala yung EMF. So doon pa lang, mas lumala na yung nangyari kasi hindi na siya spirits yung pumasok sa portal na inopen ni Sir Ed. Meron ng mga ibang entities na sumali. Kaya doon ako mas lalong kinabahan kasi hindi ko alam kung paano i-deal yung mga ganun, which is buti naman kasi na-handle agad ni Sir Ed and napakalma naman agad ng nung pag-uusap niya dun sa mga elementals. Pero nakatakot talaga. Actually, may nangyari kanina during our EBP session na kakaiba. And first time tong nangyari sa aking mga ginagawa, na parang merong nakialam na may dumating at hindi siya spirits. He belongs to an elemental group. Isa siyang elemento na kung i-describe ko yung itsura niya, kasi alam mo yung reason kung bakit ko siya na-detect is biglang nag-iba yung panlasa ko. Nagkaroon siya ng taste na parang masyadong mapakla. Alam mo yung parang kumakain ka ng dahon or parang kang basta hindi siya masarap sa panlasa. Hindi siya usual. So, yun yung sinasabi ko kanina na dapat prepared ka kung ano man yung maramdaman mo, malasahan mo, madinig mo. And yun nga. So, na-confirm dahil yung EMF is nakadetect ng masyadong mataas na electromagnetic field. Nag-react siya ng sobra-sobra and nakikipag-communicate siya using the EMF. So kapag nagre-react ako, nagre-react din siya. And sa ganun kasing pagkakataon, hindi ka pwedeng mag-lay down ng guards mo. Ibig sabihin, kung kaya mo siya, alam mo kaya mo siya, tapatan mo na lang. Pero kung alam mo naman na hindi mo siya kaya at wala kang know-how kung paano sila i-deal, much better na mag-leave ka na doon sa ground kung nasaan sila. And this time, dahil marami tayo, ayoko na magpadala o magpatalo sa kanya kasi ang possibilities is pwede niya tayong masaktan o kahit sino man sa atin. So far, kahit pa paano naging cooperative naman siya, kumalma siya later. Ito naman kasi parang kine-claim lang niya dahil na-invade na natin yung oras nila. Kine-claim niya na yung area kasi sila naman
dito. So dahil wala namang harm done, so ipinakita ko lang na kumbaga yung ginawa ko kanina, ipinakita ko lang sa kanya na may alam ako na pwede kong gawin, na pwede ko silang masaktan din kung gagawin din nila yun sa atin pabalik. Paano nga ba i-describe? Kasi mahirap i-describe eh. Alam mo yung isa siyang na parang yung tenga niya is malaki na pero pahaba. Tapos yung ulo niya, alam mo yung shape ng head ng frog. Ganon. Tapos malapad yung dito niya. Malalim yung mata pero lawlaw yung dito. So, mahirap i-describe pero try nyo i-google, maghanap ng ganong description. Tapos kukonfirm ko. Pero anyway, hahanapin ko yan and then ipapakita ko sa inyo. Kung magpasalamat sa ating kaibigan na si Flashlight Manila, Sir Lance Pintacasi, and sa Woven and Technoquencher na siyang nagbigay sa atin itong mga gamit nating flashlight at talaga naman pong napakalaking tulong sa mga exploration. Thank you, Woven. Thank you, Sir Lance, Flashlight Manila. At sa atin po palang kaibigan na ayaw na niya pabanggit yung pangalan pero siya po yung reason kung bakit tayo merong mini portal na kanina ginamit natin sa isang mas malinaw na spirit communication, yung EVP, yung mini portal natin. Maraming salamat, ma'am. Mabuhay po kayo. God bless po. Again, mga adventurers, narito po ako muli at nagpapaalam sa inyo. So, lagi po nating tatandaan na saan ka mang lugar, ano man ang ginagawa mo, hindi ka nag-iisa dahil hindi lang tayo ang nasa mundo.